Habang masayang namimili ang biyenan ko kasama ang kerida ng asawa ko, kinakansela ko na ang lahat ng credit cards niya. Hindi pa alam ng biyenan ko na ang palasyong tinitirhan niya ay pag-aari ko. Ang paghihiganti ko ay nagsisimula pa lamang. Ang kalansing ng kutsarang pilak sa plato ng porselana ang tanging musikang pumupuno sa marangyang hapagkainan. Isang malaking chandelier na kristal sa ibabaw ng mesa ang nagpapabanaag ng ginintuang liwanag nito sa malamig at makintab na Italian marble. Ito ang entablado kung saan gabi-gabing itinatanghal ang drama ng kanilang pamilya. Si Valentina Reyes, ang hindi kinikilalang direktor at pangunahing aktres, ay walang ganang hinahalo ang kanyang vegetable cream soup. Inihanda niya noong gabing iyon ang paboritong ulam ng kanyang asawa, si Marco Vargas, ang espesyal na kare-kare. Isang prosesong tumagal ng mahigit 5 oras, ngunit buong puso itong ginawa ni Valentina, umaasang makita ang ngiti ng kasiyahan sa mukha nito. Ngunit tahimik na kumakain si Marco. Mas madalas na nakatuon ang kanyang mga mata sa screen ng kanyang cellphone kaysa sa asawang nasa harapan niya. Masarap itong kare-kare. Valentina, binasag ni Aling Gloria, ang biyenan ni Valentina, ang katahimikan. Ang tono niya ay tuyo, ngunit puno ng mga di nakikitang tinik. Naaalala ko tuloy ang lasa ng munggo gisado sa isang karinderya malapit sa dati naming bahay. Para sa isang tulad mo na gumawa, authentic ang lasa. Isang papuring binalot sa insulto. Sanay na si Valentina. Gumuhit na lamang ng bahagyang kurba ang kanyang mga labi, isang maputlang ngiti na pinraktis niya sa loob ng maraming taon. Masaya po akong nagustuhan ninyo, Mama. Siyempre magugustuhan ni Mama, sabi ni Marco. Sa wakas ay nag-angat ng tingin mula sa telepono. Kinindatan niya si Valentina na parabang sila ay isang magkakamping team. Ngunit alam ni Valentina na hungkag ang pagtatanggol na iyon. Iyon lamang ang paraan ni Marco para tapusin ang mga posibleng hindi komportabling usapan, hindi para protektahan ang kanyang dangal. Pero sa susunod, subukan mo ang recipe mula sa French cookbook na binili ko para sa iyo. Pagpapatuloy ni Aling Gloria, sinasadyang ilapag ang kanyang kutsara ng may eleganteng kilos. Kailangan masanay ang pamilya natin sa mga pagkain na may class, hindi sa ganitong pagkaing palengke. Hindi sumagot si Valentina. Tiningnan na lamang niya ang kanyang asawa, naghahanap ng kahit kaunting suporta sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas nito ng tingin habang abalang nagsasalin ng tubig sa kanyang baso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Valentina na siya ang pinakamalungkot na tao sa palasyong siya mismo ang nagtayo. Ang bahay na ito, na puno ng matataas na haligi at mga imported na kasangkapan, ay mas malamig at mas hungkag kaysa sa maliit na kwartong inuupahan niya noong siya'y lumalaki. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng dati, trabaho ni Valentina na ligpitin ang lahat. Ang mga kasambahay ay hanggang hapon lamang maaaring magtrabaho, isang patakaran ni Aling Gloria para daw maprotektahan ang privacy ng pamilya sa gabi. Sa katotohanan, ito ay isa pang paraan para idiin ang posisyon ni Valentina bilang personal na katulong ng bahay. Habang hinuhugasan niya ang mga mamahaling plato na hindi niya kailanman pinangahasang gamitin bago sila ikasal, tiningnan ni Valentina ang kanyang sarili sa refleksyon sa madilim na bintana ng kusina. Ito ang pagod na mukha ng isang babaeng nasa kanya na ang lahat, ngunit wala namang pag-aari. Sa labas ng mundo, lingid sa kaalaman ng kanyang asawa at biyenan, siya ay isang reyna. Si Valentina ang founder at CEO ng Vertis Dynamics, isang tech startup na ngayon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Itinayo niya ang kumpanya mula sa wala gamit ang sarili niyang pawis at luha. Ngunit sa bahay na ito, sinasadya niyang itago ang kanyang kinang. Hinayaan niyang magmukhang si Marco, ang matagumpay na padre de pamilya na nabubuhay sa mga investment mula sa mana ng kanyang ama, isang kasinungalingan na binuo nila para hindi masaktan ang ego ni Marco. Ang lahat ng karangyaan ng bahay, mga sasakyan, mga bakasyon, maging ang walang limitasyong credit card ni Aling Gloria ay nagmumula sa account ni Valentina. Nabubuhay sila ng komportable sa pawis niya habang patuloy na niyuyurakan ang kanyang pagkatao. Noong gabing iyon, habang binabanlawan ang bula sa kanyang mga kamay, unang beses na naitanong ni Valentina sa sarili, hanggang kailan ko dapat ipagpatuloy ang pagpapanggap na ito?
Ang pagdududa ni Valentina ay hindi dumating na parang bagyo. Ito ay parang isang mabagal na ambon na bumabasa sa kanyang damit at nagpapalamig sa kanyang mga buto. Nagsimula ang lahat sa isang routine check sa kanyang home office, isang minimalist na espasyo na nilagyan ng makabagong teknolohiya na taliwas sa natitirang bahagi ng bahay na itinuturing ni Marco at Aling Gloria bilang kakaibang hobby corner ni Valentina. Doon, sa likod ng makapal na pinto na gawa sa solidong nara, hinuhubad ni Valentina ang kanyang papel bilang isang sunod-sunurang asawa. Siya si VR, isang inisyal na iginagalang sa mundo ng negosyo. Sa harap ng mga monitor na nagpapakita ng mga komplikadong datos at graph, sabay niyang sinusubaybayan ang pulso ng kanyang kumpanya at ang kanyang personal na pananalapi. Noon niya napansin ang isang anomalya. Ang credit card na ibinigay niya kay Aling Gloria na karaniwang ginagamit lamang para sa buwanang pamimili sa mga high-end na grocery o paminsan-minsang pag-upo sa coffee shop ng hotel ay nagpapakita ng kakaibang pattern ng paggasta. Mayroong isang resibo mula sa luxury boutique na Maison Elysian para sa halagang katumbas ng presyo ng isang kotse. Mayroon ding maraming transaksyon sa La Perla Beauty Institute, isang elite na beauty salon kung saan ang isang treatment ay katumbas ng sahod ng isang manager. At ang pinakamadalas na lumitaw ay ang mga bill ng hapunan sa Tuktok Paraiso, isang fine dining restaurant sa tuktok ng isang skyscraper na kahit si Valentina mismo ay hindi pa napupuntahan. Noong una, binaliwala ito ni Valentina. Inisip niyang baka gusto lang ni Aling Gloria na i-treat ang sarili. Ngunit ang mga transaksyon ay nauulit halos linggo-linggo at laging sa mga araw kung kailan sinasabi ni Marco na kailangan niyang mag-overtime sa isang bagong proyekto o makipagkita sa isang mahalagang kliyente mula sa ibang lungsod, ang hinala ay lalong lumalim. Si Marco ay naging mas malayo. Ang kanyang telepono ay laging nakasilent at hindi niya ito iniiwan. Madalas siyang lumalayo para sagutin ang mga tawag sa mahinang boses. Minsan, kapag umuuwi siya ng gabi, naaamoy ni Valentina sa kanyang damit ang isang hindi pamilyar na pabango ng babae. Hindi ito ang malakas at klasikong amoy ng kanyang biyenan, kundi isang matamis at modernong halimuyak. Kapag sinusubukan ni Valentina na magtanong, laging may handang sagot si Marco. Pabango siguro yan ng kliyente, mahal. Sobrang liit kasi ng meeting room. O kaya, alam mo namang ayokong pag-usapan ang trabaho sa bahay. Sumasakit ang ulo ko. Ang sukdulan ay dumating sa isang tawag mula kay Clara, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nag-aalangan ang boses ni Clara sa kabilang linya. Val, okay ka lang ba? Oo naman, Clara. Bakit mo natanong? Sagot ni Valentina, pinipilit na maging masaya ang boses. Nagkaroon ng pause. Narinig ni Valentina ang malalim na paghinga ni Clara. Ayokong makialam, pero nakita ko si Marco sa mall noong isang araw. Hindi siya nag-iisa. Bumilis ng bahagya ang tibok ng puso ni Valentina. Siguro kasama niya ang kliyente. Sabi niya, mas para kumbinsihin ang sarili. Hindi mukhang kliyente, Val. At parang nakita ko rin si Tita Gloria sa parehong restaurant, sa parehong mesa, nakikipagtawanan sa kanila. Pero malayo ako. Hindi ako sigurado. Nagtapos ang tawag sa isang hindi komportableng pakiramdam. Nagpasalamat si Valentina, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Aling Gloria, nakikipagtawanan kay Marco at sa isang hindi kilalang babae, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang kahindik-hindik na larawan na hindi niya man lang pinangahasang isipin. Ang ambon ng pagdududa ay nararamdaman na ngayon na parang isang mabigat na ulap sa ibabaw ng kanyang ulo, handang magpakawala ng isang unos anumang oras. Makalipas ang 2 araw, dumating ang unos sa pamamagitan ng isang maikling mensahe sa kanyang telepono. Noong hapong iyon, si Valentina ay nasa isang video conference kasama ang kanyang team sa Singapore. Mahusay at may tiwala siyang tinatalakay ang diskarte sa pagpapalawak sa merkado ng Timog Silangang Asya. Sa screen, siya ay isang nagniningning na CEO. Ngunit nang matapos ang tawag at bumalik ang katahimikan sa kanyang opisina, bumalik siya sa pagiging si Valentina na hindi mapakali.
Nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nagpapakita ng notification ng isang mensahe mula kay Clara. Kumabog ang kanyang dibdib. Sa bahagyang nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang mensahe. Ito ay isang maikling pangungusap. Sorry Val, sa tingin ko, kailangan mong makita to. Sa ilalim ng pangungusap ay may isang larawan. Tila huminto ang mundo ni Valentina. Ang kanyang hininga ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang larawan, na tila palihim na kinunan mula sa isang mesa sa tapat, ay nagpapakita ng isang eksena sa coffee shop ng isang luxury boutique. Doon, magkalapit na nakaupo ang 3 taong kilala niya. Ang kanyang asawa, si Marco, ay nakatingin ng may pagsamba sa isang batang babae sa tabi niya. Walang duda, ito ang Querida. Malanding nakasandal ito sa balikat ni Marco, ipinapakita ang isang bagong shopping bag mula sa isang sikat na brand. Ngunit hindi iyon ang nagwasak kay Valentina. Ang dumurog sa kanyang puso ay ang 3 tao sa larawan. Si Aling Gloria, ang kanyang biyenan, ay nakaupo sa tapat nila na may ngiting napakaliwanag at sinsero, isang ngiti na hindi niya kailanman ipinakita kay Valentina. At ang kamay nito, ang kamay ni Aling Gloria, ay buong lambing na inaabot para ayusin ang isang hibla ng buhok sa pisngi ng Querida. Isang kilos ng isang ina, isang senyales ng pagtanggap, isang selyo ng basbas. Naramdaman ni Valentina ang isang lamig na tumagos hanggang sa kanyang mga buto, mas malamig pa sa marmol na sahig ng kanilang bahay. Ang pagkakanulo ni Marco ay sapat ng masakit, ngunit ang makita ang kanyang biyenan na pinagsilbihan niya sa kabila ng laging pagbabaliwala, nakasabwat pa ng Querida ng kanyang asawa at inaalagaan pa ito ng ganoon, ay parang sinaksak sa harap at likod ng sabay. Pinalaki niya ang larawan gamit ang manhid na mga daliri, sinuri ang bawat detalye. Ang shopping bag na hawak ng Querida ay mula sa Maison Elysian. Ang kanilang mesa ay puno ng magagandang dessert mula sa Imperial Patisserie. Bawat kakaibang charge sa credit card ngayon ay may mukha na ang mukha ng nasisiyahang Querida at ang masayang mukha ni Aling Gloria. Nagpipiesta sila gamit ang pera niya, ipinagdiriwang ang kanilang kataksilan sa likod niya. Crash! Ang baso ng tubig sa tabi ng kanyang laptop ay nahulog sa sahig, nabasag na parang kanyang puso, ngunit hindi umiyak si Valentina. Ang mga luha ay tila nagyelo sa kanyang mga talukap, mayroon lamang isang hungkag na kawalan, at ang kawalan na iyon ay dahan-dahang napuno ng isang malamig at nag-aalab na galit. Tiningnan niya ang kanyang maputlang mukha na nakasalamin sa madilim na screen ng kanyang telepono. Ang babae sa refleksyon ay mukhang marupok at talunan, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na isinilang, isang bagay na matigas, matalim, at walang awa. Ang pagpapanggap na ito ay umabot na sa huling yugto, na natiling hindi gumagalaw si Valentina sa kanyang silya sa loob ng halos 1 oras. Tahimik siyang nakaupo sa gitna ng mga basag na bubog, hinahayaan ang katahimikan ng opisina na sipsipin ang lahat ng emosyon na kumukulo sa loob niya. Ang sakit, ang gulat, at ang pagkadismaya ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Ito ang katahimikan bago ang tsunami. Tumayo siya at lumakad sa ibabaw ng mga basag na bubog nang walang anumang reaksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa malaking bintana na nakatanaw sa perpektong inaalaga ang hardin sa likod bahay. Isang hardin na siya ang nagdisenyo at nagbayad para mapanatili, ngunit hindi niya kailanman natamasa ng payapa. Hanggang ngayon, inakala niyang ang kanyang pasensya ay isang birtud. Inakala niyang kung siya ay magpapasakop at maglilingkod, balang araw ay tatanggapin din siya. Inakala niyang kung itatago niya ang kanyang kapangyarihan, mapapanatili niya ang kapayapaan sa tahanan at ang ego ng kanyang asawa kay tanga niya. Ang kanyang pasensya ay itinuring na kahinaan, ang kanyang dedikasyon ay itinuring na tungkulin, ang kanyang sakripisyo ay binaliwala. Sila, si Marco at si Aling Gloria, ay kinuha ang lahat sa kanya. Ang kanyang oras, enerhiya, pera, at ngayon, ang kanyang dignidad. Hinayaan nila siyang itayo ang palasyong ito para lamang gawin siyang isang katulong sa loob nito habang nagdala sila ng isang estranghero at iniluklok ito sa trono. Tapos na. Bulong niya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag.
Bumalik siya sa kanyang mesa. Sa isang desididong kilos, binuksan niyang muli ang mga monitor, ang mga stock chart, mga financial report, ang mga kagyat na email mula sa mga direktor. Lahat ay tila iba na ngayon. Hindi na lamang ito isang trabaho. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Isang bagay na itinayo niya gamit ang dugo at pawis. Isang bagay na hindi niya hahayaang yurakan ng mga parasito sa kanyang buhay. Ang pasensyosang babae na nagluto ng kare-kare sa loob ng 5 oras ay namatay noong hapong iyon. Ang natira ay si Valentina Reyes, ang CEO ng Vertice Dynamics, isang strategist na kilala sa pagiging malamig at mapanuri. Ang mahabang pagkakatulog bilang isang sunod-sunurang asawa ay tapos na. Ang reyna ay nagising na. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang personal assistant. Miss Torres, magandang hapon. Yes, Ma'am Reyes. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang profesional na boses ni Torres ay umalingaw-ngaw sa handset. Kailangan ko ng ilang bagay. Una, ihanda mo ang isang kumpletong ulat ng lahat ng aking personal assets, kabilang ang mga ari-arian, sasakyan, at bank accounts. Ihiwalay mo kung ano ang conjugal property at kung ano ang mga asset na puro sa pangalan ko na nakuha bago kami ikasal. Naintindihan ko, Ma'am Reyes. Pangalawa, kontakin mo ang ating legal team. Sabihin mo sa kanila na maghanda ng draft ng divorce complaint at property division. Ilakip bilang paunang data ang lahat ng asset na hiniling ko sa unang punto. Nagkaroon ng maikling paghinto. Malinaw na nagulat si Miss Torres. Yes, Ma'am Reyes, ipaproseso ko kaagad. At Torres, dagdag ni Valentina, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Mula ngayon, i-update mo ako in real time sa lahat ng gastusin na nabubuo sa mga supplementary credit card sa ilalim ng pangalan ni Marco Vargas at Gloria Fuentes. Noted, Ma'am Reyes. Pagkababa ng tawag, binuksan ni Valentina ang isang drawer ng kanyang mesa. Kinuha niya ang isang maliit na kwaderno na may leather na pabalat. Sa unang pahina, isinulat niya sa isang malinis at desididong sulat kamay. Operasyon, bawiin ang lahat. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi isang plano ng emosyonal na paghihiganti, kundi isang kalkuladong diskarte sa negosyo. Ang layunin ay hubaran sila ng lahat ng kapangyarihan at luho na nagdulot sa kanila na maging napaka-arogante at pilitin silang harapin ang katotohanan. Ipaparamdam niya sa kanila kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Ang unang yugto ng kanyang plano ay nagsimula kinaumagahan. Sadyang gumising ng maaga si Valentina, isinuot ang kanyang pinakamagandang power suit at umalis ng bahay bago pa magising sina Marco at Aling Gloria. Nag-agahan siya sa kanyang CEO office sa ika-15 palapag na may tanawin ng buong Metro Manila. Ang tanawin ay nagpaalala sa kanya kung gaano kalawak ang kanyang mundo at kung gaano kaliit ang kanyang mga problema sa bahay mula sa taas na iyon. Eksaktong 9:00 ng umaga, tinawagan niya ang kanyang private banker. Mr. Robles, magandang umaga. Si Valentina Reyes ito. Ma'am Reyes, isang karangalan na matanggap ang tawag ninyo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Kailangan kong i-freeze ang lahat ng supplementary credit at debit cards na nakalink sa aking mga account with immediate effect. Lahat po ng cards? Pati na rin po yung mga nasa pangalan ni Mr. Marco Vargas at Mrs. Gloria Fuentes? Paglilinaw ni Mr. Robles. Nala, masanma, nala, Oo, lahat. Sabi ni Valentina sa isang tonong pangnegosyo na hindi tumatanggap ng pagtutol. Bilang dahilan, ilagay mo lang na security reasons. Sabihin mong may na-detect tayong suspicious activity. Naintindihan ko, Ma'am Reyes. Request received. Ipoproseso ko kaagad. Sa loob ng 5 minuto, lahat ng card ay magiging inoperative. Ibinaba ni Valentina ang tawag, nakakaramdam ng malamig na kasiyahan. Ang unang suntok ay naibigay na. Sa kabilang panig ng lungsod, sina Aling Gloria at ang kerida ng kanyang anak na si Adriana ay nagagalak sa kasukdulan ng kanilang kayabangan. Matapos ang isang treatment sa isang beauty salon,
Nagpasya silang mananghalian sa restaurant ng isang 5-star hotel. Malanding itinuro ni Adriana ang lobster thermidor at ang pinakamahal na champagne. Si Aling Gloria, na pakiramdam ay napakagalante at makapangyarihan gamit ang isang pitaka na hindi naman sa kanya, ay ngumiti lamang at tumango. You deserve the best, iha. Ang future daughter-in-law namin ay kailangang magmukhang perpekto, sabi ni Aling Gloria na may kindat. Nang matapos sila hanggang sa dessert at dumating na ang bill, may pagmamalaking inabot ni Aling Gloria ang kanyang black card sa waiter. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang waiter na may alanganing mukha. Pasensya na po ma'am. Na-decline po ang card. Namula ang mukha ni Aling Gloria. Anong decline? I-try mo ulit. Baka mahina lang ang signal. Pasinghal niyang sabi. Sinubukan muli ng waiter. Pareho pa rin ang resulta. Ayaw pa rin po ma'am. Nagsimula ng mainip si Adriana. Suminghal si Aling Gloria at kumuha ng isa pang card mula sa kanyang bag, ang platinum card. Decline din. Nagsimulang manahan ang panik sa kanya. Sinubukan niya ang debit. Ganon din. Nagsimula ng marinig ang bulungan mula sa mga katabing mesa. Nag-aapoy ang mukha ni Aling Gloria. Ang hiya, galit at pagkalito ay naghalo-halo. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Valentina. Sa kanyang opisina, nakita ni Valentina ang pangalan ng kanyang biyenan na kumikislap sa screen ng kanyang telepono. Hinayaan niya itong tumunog ng ilang beses bago sagutin na may bahagyang inaantok na boses. Hello pa, Ma. Valentina, anong ginawa mo sa mga card ko? Bakit lahat na de-decline? Ang matinis na boses ni Aling Gloria ay narinig. Napakalakas na hindi na kailangan pang i-loudspeaker. Inilayo ni Valentina sandali ang telepono sa kanyang tainga. Na-decline po ba, Ma? Baka may system failure lang sa bangko o baka mali po ang na-enter ninyong PIN. Subukan nyo na lang po ulit mamaya. Huwag mo akong lokohin. Gawa mo to. Sigurado. I-reactivate mo to. Ngayon din. Pasensya na po. Nasa kalagitnaan po ako ng meeting. Hindi po ako pwedeng maistorbo. Kalmadong sagot ni Valentina. At nang hindi na naghintay ng sagot, ibinaba niya ang tawag. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at pagkatapos ay pinatay ito. Sa kabilang linya, naiisip niya ang gulat at galit ng kanyang biyenan. Naiisip niya ang masamang mukha ni Adriana na ang mga plano para sa isang marangyang araw ay nasira. Isang maliit at malamig na ngiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng mahabang panahon ang gumuhit sa mga labi ni Valentina. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hawak niya ang lahat ng baraha. Bumukas ng malakas ang pangunahing pinto ng mansyon. Binasag ang katahimikan ng gabi. Pumasok si Aling Gloria na parang bagyo. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Sa likod niya ay sumusunod si Adriana na may simangot. Ang kahihiyan sa restaurant ay hindi malilimutan. Matapos ma-decline ang lahat ng card, napilitan si Adriana na magbayad gamit ang sarili niyang debit card, isang hindi inaasahang gastos na inireklamo niya sa buong biyahe nila sa taxi. Hinihintay sila ni Valentina sa sala. Kalmado siyang nakaupo sa isang single sofa, may hawak na mainit na tasa ng jasmine tea na para bang naghihintay ng mga panauhing pandangal. Ang imahe ay lalong nagpagalit kay Aling Gloria. Valentina Reyes, sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng silid. How dare you humiliate me in public? Sino ka sa akala mo, ha? Dahan-dahang humigop si Valentina ng kanyang tsaa bago ito ilapag sa mesa. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na may malamig at hindi pamilyar na mga mata na hindi pa nakikita ni Aling Gloria kailanman. Nandito lang ako sa bahay ko. Ma, kayo po ang pumasok na sumisigaw sa ganitong oras ng gabi. Sino po ang bastos sa atin? Natigilan si Aling Gloria. Ang kalmado at matalas na sagot ay nagpatahimik sa kanya sandali. Hanggang ngayon, si Valentina sana ang manugang na yuyuko at hihingi ng tawad sa anumang pagkukulang, ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay iba. Si Adriana, na naramdaman ang hindi paborableng sitwasyon, ay nagpasyang sumabat na may mapanuyong tono. Tita, kalma lang po. Sigurado naman pong hindi sinasadya ni Valentina. Di ba, Valentina? Sa susunod, huwag mong kalimutang bayaran ang credit card bills, ha? Nakakahiya kay tita.
Isang malaking pagkakamali. Ang mga mata ni Valentina ay tumusok kay Adriana. Ang kanyang tingin ay kasing kalim ng scalpel. Una, hindi ko kailanman kinalimutang magbayad ng anumang bill. Pangalawa, hindi kita maalalang inimbita sa bahay ko. At pangatlo, huminto si Valentina, hinahayaan ang bawat salita na tumatak. Ito ay usapan sa pagitan ng biyenan ko at ako. Ang isang estranghero ay walang karapatang makisawsaw. Namutla agad ang mukha ni Adriana. Ang status bilang future daughter-in-law na ipinagmamalaki ni Aling Gloria ay tila naglaho sa ilalim ng tingin ni Valentina. Naghanap siya ng suporta kay Marco. Nakararating lang sa ibaba ng hagdan nang marinig ang gulo. Sa wakas ay nakabawi ng boses si Aling Gloria. Estranghero, siya ang magiging asawa ni Marco at ang future daughter-in-law ko. Ang malapit ng maging estranghero dito ay ikaw. Isa ka lang inutil na manugang na hindi man lang kayang pamahalaan ang pananalapi ng bahay. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Valentina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pananalapi ng bahay, ma? Gusto niyo po ba talagang pag-usapan yan? Sa pagkakaalam ko, ang mga taong hindi kailanman nag-ambag ng kahit isang sentimo sa pananalapi ng bahay na ito ang pinakamalakas sumigaw at humingi. Ang patama ay tumpak na nakatutok kay Aling Gloria at kay Marco ng sabay. Si Marco, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay naramdaman na dapat niyang ipagtanggol ang kanyang ina at Querida. Ngunit bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, tumayo na si Valentina. Pagod na ako, magpapahinga na ako, sabi niya sa isang pinal na tono. Nilagpasan niya ang 3 tao na tulala pa rin sa gulat at umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Hindi siya lumingon ni isang beses. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Gloria na may mali, napakamali. Sanay siyang mamuhay na parang reyna sa bahay na ito, kung saan bawat salita niya ay utos. Ngunit ngayong gabi, naramdaman niyang hinubaran siya ng kapangyarihan ng manugang na palagi niyang itinuturing na basahan. Ang unos na pinakawalan niya ay isang mahinang simoy lamang kumpara sa malamig na katahimikan ng nagising na si Valentina. Matapos maglaho si Valentina sa kanyang silid, ibinuhos ni Aling Gloria ang natitirang galit kay Marco. Nakita mo ba ang asawang pinili mo? Sinisigawan niya ako. Bilang asawa niya, dapat turuan mo siya. Kausapin mo siya ngayon din at sabihin mong i-reactivate lahat ng card ko. Hinihila niya ang braso ng anak habang nagre-reklamo. Si Marco, na nasaktan ng ego dahil sa malamig na pakikitungo ni Valentina, ay naramdaman na hinahamon siya. Siya ang lalaki sa bahay, o yun ang palagi niyang pinaniniwalaan. Mayabang na sumunod si Marco kay Valentina sa kanilang silid tulugan. Natagpuan niya itong nakatayo sa harap ng aparador, pumipili ng isang seda na pantulog na parang walang nangyari. Ang tanawin ay lalo siyang ginatungan. Valentina, anong klaseng ugali yan? Malakas niyang tanong. Bakit mo binabastos ang nanay ko? At bakit mo blinak ang mga card? Lumingon si Valentina at tiningnan ang kanyang asawa na may walang emosyong ekspresyon. Pagod na lang akong insultuhin sa sarili kong bahay, Marco. At yung tungkol sa cards, routine security measure lang yon. Security? Anong kalokohan yan? Sinadya mong ipahiya ang nanay ko sa harap ni Adriana. Nagseselos ka, no? Akusa ni Marco. Sinusubukang humanap ng dahilan na kayang tanggapin ng kanyang mababaw na pag-unawa. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Valentina, isang tuyo at walang kasayahang tunog na nagpailing kay Marco. Nagseselos? Marco, sinisigurado ko sa iyo, ang emosyon ko ngayon ay higit pa sa isang simpleng bagay na tulad niyan. Wala akong pakialam, sigaw ni Marco. Bumabalik sa kanyang aruganteng paraan. Bumaba ka ngayon din, humingi ka ng tawad sa nanay ko at i-reactivate mo lahat ng card bukas ng umaga. Asawa mo ako at utos to. Ito ang eksaktong sandali na hinihintay ni Valentina. Ibinaba niya ang pantulog at lumapit kay Marco. Tinititigan siya ng diretsyo sa mata. Wala nang lambing o pagsusumamo, tanging ang tingin ng isang CEO na sinusuri ang isang incompetent na subordinate. Marco Vargas, tawag niya sa isang mababa at mapanganib na boses. Gusto mo ba talagang pag-usapan natin ang tungkol sa pera? Gusto mo ba talagang pag-usapan ang tungkol sa utos at autoridad sa bahay na ito? Natahimik si Marco.
May malinaw na banta sa tanong na iyon, isang antas ng kapangyarihan na hindi pa niya narinig kay Valentina kailanman. Hanggang ngayon, wala siyang ideya kung saan nanggagaling ang pera nila. Alam lang niya na laging nariyan, pumapasok sa kanyang account bawat buwan. Sapat na pera para sa isang marangyang pamumuhay at para mag-alaga ng isang kerida. Palagi niyang ipinapalagay na ito ay mula sa mga investment na pinamamahalaan ni Valentina. Oo naman, sagot niya. Sinusubukang kumapit sa natitirang bahagi ng kanyang pagkalalaki kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ngumisi si Valentina. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang pinagkukunan mo ng kita ngayong buwan. Magkano ang naiambag mo sa pagbabayad ng mortgage, ng kuryente, ng sahod ng mga katulong o kahit na sa pagkain kinain mo lang kanina. Bago ka mag-utos sa isang tao, siguraduhin mo munang may karapatan ka. Napipi si Marco. Hindi siya makasagot. Hindi pa siya kailanman nagtrabaho ng totoo sa buong buhay niya. Lahat ng mayroon siya ay ibinigay sa kanya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang asawa, naramdaman niyang para siyang isang hangal na prinsipe na kahuhubad lang ng kanyang korona. Gabi na. Kailangan ko nang matulog, sabi ni Valentina. Tumalikod at tinapos ang usapan. Naiwan si Marco na nakatayo doon, tulala. Ang kanyang galit ay nahaluan ng pagkalito at isang pakiramdam ng kahihiyan. Dumating siya para turuan ng leksyon ang kanyang asawa, ngunit sa halip, pakiramdam niya ay siya ang naturuan. Hindi pa niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang Valentina na kilala niya ay naglaho na at hindi niya gusto ang pumalit dito. Kung ang insidente sa credit card ay ang main shock, ang mga sumunod na araw ay isang serye ng mga aftershock na unti-unting gumiba sa gusali ng kanilang kaginhawaan. Hindi na kailangang magsalita ni Valentina, tahimik lang siyang kumikilos. Kinaumagahan, si Aling Gloria, na bihis, ay naghahanda para sa kanyang social gathering. Naiinip siyang naghintay sa entrada. Ang kanyang personal driver na si Mang Garcia ay hindi dumarating. Matapos ang ilang hindi nasagot na tawag, tinawagan na niya ang driver agency, maikli at propesyonal ang sagot. Pasensya na po ma'am, ang service contract para sa address ninyo ay under review sa request ng aming principal client. Ang serbisyo po ay suspendido hanggang sa susunod na abiso, principal client. Kumunot ang noo ni Aling Gloria, hindi maintindihan, nagdadabog at nagrereklamo. Tumawag siya ng taxi, isang napakahiyang karanasan para sa kanya. Samantala, sinusubukan ni Marco na mag-transfer ng pera kay Adriana na walang tigil sa pagrereklamo at paghingi ng kabayaran para sa insidente sa restaurant. Ang notification sa screen ng kanyang telepono ay nagpatigas sa kanya. Insufficient balance. Tiningnan niya ang kanyang account. Ang buwan ng transfer mula kay Valentina na dapat ay dumating na noong unang araw ng buwan ay wala. Ang kanyang account ay halos walang laman. Kinabahan siya. Tinawagan niya si Valentina, ngunit diretso ito sa voicemail. Lalong tumindi ang gulo sa bahay. Ang head ng mga kasambahay ay lumapit kay Aling Gloria na may nag-aalalang mukha. Ma'am, hindi pa po pumapasok ang mga sahod namin at halos ubos na po ang laman ng pantry. Ang online grocery delivery service po ay suspendido rin dahil sa hindi pagbabayad. Si Aling Gloria, na hindi kailanman nag-alala sa mga ganoong maliliit na detalye, ay sumagot lang ng pasinghal, di gamitin nyo yung cash sa bahay. Wala na po tayong cash ma'am, sagot ng kasambahay. Natigilan si Aling Gloria. Ang bahay na laging malamig ay pakiramdam na ngayon ay maalinsangan. Ang premium cable TV na may daan-daang international channels ay biglang nawala. Ang bilis ng wifi na dati napakabilis ay ngayon ay kasing bagal na ng dial-up. Ang mga kaginhawaan na itinuring nilang karapatan ay isa-isang pinuputol ng walang abiso. Si Valentina ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Umaalis siya bago mag-umaga at umuuwi ng gabi na kapag tulog na ang lahat. Sinasadya niyang iwasan ang komprontasyon, hinahayaan silang maluto sa sarili nilang gulat, nararamdaman kung paano ang gripo ng pera na laging umaagos ng sagana ay ngayon ay tumutulo na lamang hanggang sa matuyo.
Ang kanilang luho ay isang ilusyon lamang na maaaring patayin na kasing dali ng pagpindot ng isang switch. At ngayon, ang switch na iyon ay nasa kamay niya. Sa kanyang inuupahang apartment, nagsisimula ng mainip si Adriana. Ang kanyang gwapo at mayamang prinsipe, si Marco, ay mas madalas na ngayong dumadalaw na may kunot na noo kaysa sa may dalang shopping bags. Ang mga pangako ng hapunan sa mga pinakabagong restaurant, isang biyahe sa Bali, isang limited edition, na relo lahat ay naglaho. Babe, anong problema mo lately? Tanong ni Adriana. Minamasahe ang sentido ni Marco. Katatapos lang nilang maghapunan hindi sa isang luxury restaurant, kundi take-out na binili ni Marco pa uwi. May mga problema lang sa bahay. Anong klaseng problema? Hindi naman mahalaga. Medyo weird lang si Valentina, sabi ni Marco, iniiwasan ang usapan. Gaano ka weird? Weird na hindi pa dumarating ang monthly allowance ko? Pasaring ni Adriana, tumatalas na ang tono. At nasaan ang kotse mo? Bakit nakagrab ka na lang palagi? Anong iisipin ng mga kaibigan ko kung sasabihin kong nakikipag-date ako sa isang lalaking walang kotse? Bumuntong hininga si Marco. Nasa talyer ang kotse at nagkaproblema sa mga card kaya hindi kita matransferan. Konting pasensya lang. Pasensya? Sawa na ako sa pasensya, Marco. Tinanggihan ko ang maraming mayayamang lalaki para sa'yo. Nangako ka na pakakasalan mo ako at bibigyan ng mas magandang buhay kaysa sa boring mong asawa. Ano, to ngayon? Kahapon, ako pa ang nagbayad ng bill sa restaurant. Sumabog si Adriana. Naglaho ang kanyang matamis na pagkukunwari. Ang kanilang relasyon na binuo sa pundasyon ng luho at kasinungalingan ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak. Si Adriana ay hindi kasama ni Marco dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa lifestyle na maibibigay niya. Nang malagay sa alanganin ang lifestyle na iyon, nang hina rin ang kanyang katapatan. Makinig ka, temporary lang to. Babalik din sa normal ang lahat. Itinulak siya ni Adriana. Ayoko ng pangako, gusto ko ng pruweba. Birthday ko next week. Bilhin mo sa akin yung bag na nakita natin sa Maison Elysienne. Kapag binili mo yun, maniniwala akong okay ang lahat. Hindi ito sinabi ni Adriana, ngunit malinaw na lumulutang sa hangin ang kanyang banta. Walang lakas na napaupo si Marco sa sofa. Ang bag na iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Kahit sa normal na sitwasyon, kailangan pa niyang hilingin iyon kay Valentina. Ngayon, na may agiw na sa kanyang account, ang hiling ni Adriana ay parang isang death sentence na isukol siya. Sa isang panig ay ang kanyang asawa na naging isang malamig na halimaw na kumokontrol sa kanyang buhay. Sa kabilang panig ay ang kanyang kerida na nagsisimulang maglabas ng kuko nang maubos ang pera. Nalaman ng hangal na prinsipe na ang kanyang perpektong mundo ay gumuguho na. Isang linggo ng paghihirap ay sapat na para dalhin sina Aling Gloria at Marco sa kanilang mental limit. Hindi na nila kaya. Noong gabing iyon, sinadya nilang hintayin ang pagbabalik ni Valentina at hinarang siya sa sala. Ang mga ilaw ay nakabukas ng maliwanag, lumilikha ng isang kapaligiran ng interogasyon. Kailangan nating mag-usap, Valentina, sabi ni Marco, sinusubukang magtunog na may autoridad kahit na ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkabigo. Ibinaba ni Valentina ang kanyang briefcase at tiningnan silang dalawa ng mahinahon. Magsalita kayo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sigaw ni Aling Gloria, hindi na mapigilan ang sarili. Pinahihirapan mo kami ng dahan-dahan, pinuputol lahat ng kaginhawaan, ipinapahiya kami, pinamumuhay kaming parang mga pulubi. Matapos lahat ng kabaitang ipinakita namin sayo, ganito ang igaganti mo? Kabaitan. Halos matawa si Valentina. Anong kabaitan po ang sinasabi ninyo? Yung araw-araw na pangiinsulto o ang pagbabasbas sa pakikiapid ng anak ninyo? Valentina, sobra na to. Pagpapatuloy ni Marco. Asawa kita. Tungkulin mong pagsilbihan ang asawa mo at ang pamilya mo. Hindi ang kumilos ng ganito. Kung hindi ka pwedeng maging mabuting asawa, baka dapat ano Marco? Putol ni Valentina, matalim ang boses. Mag-divorce, yan ba ang gusto mo? Ang direktang tanong ay nag-iwan kina Marco at Aling Gloria na tulala. Nais lang nilang bantaan siya,
Hindi sila handa sa ganoong kalaking kahihinatnan. Alam nilang wala sila kung wala si Valentina. Marco, wala na siyang respeto. Sinisira niya ang pamilya ninyo. Sigaw ni Aling Gloria, sinusubukang manipulahin ang sitwasyon. Wala kang utang na loob, Valentina. Tinanggap ka namin sa prestihiyosong pamilyang ito. Ikaw na galing lang sa ordinaryong pamilya, binigyan ka namin ng marangyang buhay, tapos naging basagulera ka pa. Tama na. Pagod na si Valentina sa kanilang mga peking salaysay. Wala siyang sinabi. Sa isang napakakalmadong kilos, binuksan niya ang kanyang briefcase, kumuha ng isang brown envelope at inilagay ito sa coffee table sa pagitan nila. Ano to? Tanong ni Marco na may paghihinala. Buksan niyo, sagot ni Valentina. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Marco ang sobre at inilabas ang laman nito, isang makintab na A4 size na litrato. Sumilip din si Aling Gloria. Sa isang iglap, lahat ng galit at kayabangan ay naglaho sa kanilang mga mukha, pinalitan ng isang nakakatakot na pamumutla. Ang larawan ay malinaw na nagpapakita ng eksena sa coffee shop. Si Marco na nakatingin ng may pag-ibig kay Adriana. Si Adriana, malanding nakasandal, at si Aling Gloria, masayang nakangiti habang buong lambing na inaayos ang buhok ni Adriana, ang hindi maikakailang ebidensya ng isang tripling kataksilan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang tunog ng orasan sa dingding ay parang martilyo. Sa wakas ay nagsalita si Valentina. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit nanginginig hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa matagal ng pinipigilang galit. Salamat. Para saan po eksakto, ma? Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Aling Gloria. Para sa kabaitan ninyo, nabasbasan ang pakikiapid ng asawa ko gamit ang pera ko o para sa marangyang buhay na tinamasa ninyo kasama ang kerida ng asawa ko habang ako'y nagpapakapagod magtrabaho para bayaran ang lahat. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marco. At ikaw, Marco, nagsasalita ka ng tungkulin ng isang asawa. Tungkulin ba ng isang asawa ang magtaksil, magsinungaling at mamuhay na parang isang parasito sa kanyang asawa? Walang sagot. Pareho silang nagyelo, hubad sa harap ng katotohanan, huling-huli sa akto. Ang litrato sa mesa ay naging isang tahimik na hukom na nagdidikta ng kanilang sentensya. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang at napagtanto nilang wala na silang mapagtataguan. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Valentina ay mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. Ang litrato sa mesa ay naging sentro ng grabidad ng silid. Hinihila ang lahat ng tingin at sinisipsip ang lahat ng oxygen. Tinitingnan ni Marco ang litrato, pagkatapos ay si Valentina at pabalik sa litrato. Ang kanyang mukha ay isang canvas ng pagkalito at halatang pagkakasala. Wala siyang maidadahilan. Ngunit si Aling Gloria na nabuhay ng dekada sa likod ng isang maskara ng kayabangan ay hindi basta-basta susuko para sa kanya. Ang pag-amin ng pagkakamali ay ang pinakamalaking uri ng kahinaan. Ang kanyang maputlang mukha ay nagsimulang mamula-muli, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit na naghahanap ng labasan. Edited yan, pasutsot niyang sabi, tinuturo ang litrato na may nanginginig na daliri. Edited, yang litrato, sigurado, ginagawa mo to para paalisin kami at solohin ang lahat ng yaman ng anak ko. Tiningnan siya ni Valentina nang hindi kumukurap. Yaman ng anak ninyo, ma? Anong yaman po ang sinasabi ninyo? Lahat ng ito. Ikinumpas ni Aling Gloria ang kanyang kamay, sinasakop ang buong marangyang silid. Lahat sa bahay na to ay pag-aari ni Marco. Nakikitira ka lang dito. Dapat magpasalamat ka pangat pinatitira ka namin dito. At ngayon, may lakas ka ng loob na gumawa ng ganitong murang drama. Ang banta na iyon ang kanyang huli at nakamamatay na pagkakamali. Ito ang huling sandata na palagi niyang ginagamit para takutin si Valentina. Ngunit ngayong gabi, ang sandata ay bumalik sa kanya. Sige, kalmadong sabi ni Valentina na para bang nakikipag-usap sa isang mahirap na kliyente. Kung igigiit ninyo na nakikitira lang ako at ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ninyo, wala na tayong dapat pag-usapan. Naramdaman ni Aling Gloria na nanalo siya. Mabutit alam mo kung saan ka lulugar. Ngayon, mag-impake ka na at umalis ka sa bahay ng anak ko. Layas,
Mukhang nagulat si Marco sa paglala ng sitwasyon. Ma, sinubukan niyang sumabat, ngunit pinatahimik siya ng masamang tingin ng kanyang ina. Hindi gumalaw si Valentina ni isang pulgada. Tiningnan lang niya ang kanyang biyenan na may hindi mababasa na ekspresyon, isang halo ng awa at pagkasuklam. Aalis ako ng maluwag sa loob, sabi ni Aling Gloria, ngumingiti ng matagumpay. Pero ang kailangang mag-impake ay kayong dalawa. Yumuko siya, binuksan ang briefcase na iniwan niya sa sahig at kumuha ng isang makapal na asul na plastic folder. Binuksan niya ito at inilatag ang laman nito sa mesa sa tabi mismo ng litrato ng kataksilan. Doon, nakalatag ang ilang opisyal na dokumento na may letterhead ng Registry of Deeds, mga selyo at pirma. Ang pinakatampok ay ang nasa ibabaw, ang titulo ng lupa at gusali kung saan sila naroroon sa mismong sandaling iyon. Pakibasa, sabi ni Valentina. Pakibasa ang pangalan ng nag-iisang may-ari na nakalista diyan. Nag-aalinlangan, kinuha ni Marco ang dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang pangalan na naka-bold print sa seksyon ng may-ari. Hindi ito ang kanyang pangalan o ng kanyang ama o isang joint ownership. Isa lamang ang pangalan, Valentina Reyes. Sa ilalim nito ay ang petsa ng transaksyon 2 taon bago pa sila ikasal ni Marco. Ang bahay ay binili ng cash. Nabitawan ni Marco ang dokumento mula sa kanyang nanlalambot na mga kamay. Inagaw ito ni Aling Gloria at binasa ng may pagpanik. Binasa niya ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang katotohanan ay tumama sa kanya nang napakalakas na napaurong siya at napaupo sa sofa. Ang kanyang mukha na dating pula sa galit ay ngayon ay maputla na parang bangkay. Ang buong salaysay ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya ang dakilang ginang ng bahay ng kanyang anak. Isa lamang siyang nakikitira, isang parasito na nabubuhay sa kabutihan ng manugang na labis niyang hinamak. Ang bahay na ito ay akin, ulit ni Valentina. Ang kanyang boses ay malinaw at may autoridad na umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Ang mga sasakyan sa garahe ay assets ng kumpanya. Ang mga muebles na ito, ako ang nagbayad. Maging ang platong ginamit mo sa hapunan kagabi, ma. Pera ko yan. Huminto siya, hinahayaan ang malupit na katotohanan na tumagos sa kanilang mga buto. Kaya, ma, uulitin ko ang tanong. Kung may kailangang umalis dito, sino yun? Lumipas ang 2 araw sa isang nakakabinging kapaligiran ng Cold War. Nagkulong si Aling Gloria sa kanyang silid, sobrang hiyang humarap. Si Marco ay paikot-ikot sa bahay na parang isang leon sa hawla, nalilito, galit at desperado. Lahat ng kanyang pagtatangkang kontakin si Valentina sa telepono ay nabigo. Ang kanyang asawa ay tila naglaho sa bahay, ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat sulok sa pamamagitan ng mga pinutol na serbisyo at ang nakakabinging katahimikan. Sa 3 araw, isang text message ang dumating sa telepono ni Marco mula kay Valentina, maikli at walang emosyon. Bukas, 10 a.m., sa address na ito, para tapusin na ang lahat. Mag-isa kang pumunta. Sa ilalim ng mensahe ay isang address sa gitna ng business district ng Bonifacio Global City, isang nagtataasang skyscraper na madalas daanan ni Marco ngunit hindi pa napasok. Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang isipan. Baka gusto ni Valentina na makipagnegosasyon, baka makakuha pa siya ng kanyang parte o kahit man lang access sa isang emergency fund. Sa isipang iyon, nagpasya siyang pumunta. Kinaumagahan, gamit ang huling pera na natira sa kanyang pitaka, sumakay siya ng Grab papunta sa address. Nang dumating siya sa harap ng gusaling tinatawag na Vertis Tower, namangha siya. Hindi ito isang maliit na opisina. Ito ang headquarters ng isang malaking korporasyon. Nag-aalinlangan, pumasok siya sa napakagarang lobby. Ang sahig ay gawa sa itim na granite na pulido na parang salamin. Nang makita siyang papalapit, agad na tumayo ang receptionist at ngumiti ng magalang. Magandang umaga po, sir. Ano po ang maitutulong ko? May appointment ako kay Mrs. Valentina Reyes, sagot ni Marco, medyo kinakabahan, lalong ngumiti ang receptionist. Ah, Mr. Vargas, siyempre po, hinihintay na po kayo ng presidenta. Ihahatid ko po kayo. Presidenta,
CEO. Kumabog ng malakas ang puso ni Marco. Sumunod siya sa receptionist patungo sa isang pribadong elevator para sa mga VIP, papunta sa pinakatuktok na palapag, ang ika-5 pa. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, isang profesional na babae ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga, Mr. Vargas. Ako po si Miss Torres, ang personal assistant ni President Reyes. Dito po tayo. Hinihintay na po kayo ng presidenta sa kanyang opisina. Naglakad si Marco sa isang tahimik na pasilyo na may makapal na karpet. Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay humihinto at yumuyuko ng may paggalang. Lahat sila ay tila kilala siya. Binuksan ni Miss Torres ang isang malaking pinto na gawa sa solidong nara sa dulo ng pasilyo. Sa likod nito ay isang opisina na mas malaki pa sa buong ground floor ng kanilang bahay. Ang mga pader ay gawa sa salamin, nag-aalok ng 360-degree na tanawin ng BGC. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking mahogany desk, ay nakaupo ang isang babae. Siya si Valentina, at kasabay nito, hindi. Nakasuot siya ng isang perpektong dark blue power suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, at ang kanyang aura ay nagpapakita ng absolutong kapangyarihan at tiwala. Hindi ito ang Valentina na nagluluto ng kare-kare sa kusina. Hindi ito ang Valentina na yumuyuko kapag iniinsulto. Ito ay isang reyna sa kanyang trono. Welcome to Vertis Dynamics, Marco, bati ni Valentina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa silid. Oh, para maging mas tumpak, welcome to my world. Nakatanga lang si Marco. Bahagyang nakaawang ang bibig. Ang nameplate sa mesa ay nagkumpirma ng lahat. Valentina Reyes, President, CEO. Ito. Sa'yo ang kumpanyang to. Nauutal niyang tanong. Oo, sa akin. Sagot ni Valentina na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Itinayo ko ito 8 taon na ang nakalipas. Nagsimula sa isang maliit na garahe. Pinindot niya ang intercom. Torres, pakidala ang financial report para kay Mr. Vargas. Ilang sandali, pumasok si Miss Torres at inilagay ang isang folder sa harap ni Marco. Buksan mo, utos ni Valentina. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ito ni Marco. Sa loob ay ang mga detalye ng bawat investment na natatanggap niya buwan-buwan. Hindi ito mga investment returns, kundi isang expense item ng kumpanya na nakakode bilang allowance for executive dependents. Ang susunod na pahina ay naglalaman ng breakdown ng lahat ng gastos sa kanyang credit card at ng kanyang ina lahat ay binayaran ng buo ng Vertis Dynamics. Lahat ng mayroong ka, lahat ng tinamasa mo, lahat ng ginamit mo para buhayin ang kerida mo, pagpapatuloy ni Valentina, walang emosyon ang boses, ay isang allowance mula sa akin. Isang benepisyo na inialok ko sa iyo dahil sa iyong status bilang asawa ko. Tiningnan niya siya ng diretso sa mata, na ngayon ay puno ng takot. At bilang isang underperforming asset, ang benepisyong iyon ay opisyal ko nang binabawi. Bumagsak si Marco sa silya sa tapat. Ang kanyang hindi nakikitang korona ay naging alikabok. Sa wakas ay napagtanto ng hangal na prinsipe na wala siyang anuman, isa lamang siyang pangalan sa isang listahan ng allowance na ngayon ay tinanggal na. Ang pagkatalo ni Marco sa Vertice Tower ay psikolohikal, ngunit alam ni Valentina na para sa mga taong tulad ni na Marco at Aling Gloria, ang pinakamalaking dagok ay ang pisikal at pampublikong pagkawala ng kanilang mga status symbol. 2 araw pagkatapos ng pagtatagpong iyon, ang pulang European sports car na madalas ipagyabang ni Marco ay nakaparada sa harap ng bahay. Naghahanda si Marco na lumabas para gawin ang isang napakahiyang bagay, mangutang ng pera sa kanyang mga kaibigan. Pagbukas niya ng pinto, 2 malaking tow truck ang huminto sa harap, hinaharangan ang daan. Bumaba ang ilang malalaking lalaki na may unipormeng may nakasulat na VD Logistics. Magandang umaga. Galing po kami sa Asset Management Department ng Vertice Dynamics. Sabi ng team leader, magalang ngunit matatag, ipinakita ang isang order. Nandito po kami para i-repossess ang 2 sasakyan na may plate numbers na nakasaad sa dokumentong ito na pag-aari ng kumpanya. Isa dito ay ang sports car ni Marco. Ang isa naman ay ang luxury SUV na ginagamit ni Aling Gloria sa kanyang mga social gatherings. Anong ginagawa niyo?
Kotse ko to. Protesta ni Marco. Ayon po sa aming records, ang sasakyang ito ay nakarehistro bilang company car for executive use sa ilalim ng Vertis Dynamics. Hindi po ito personal property, sir. Kalmadong sagot ng empleyado, sinenyasan ang kanyang team na simulan ang operasyon. Sa loob ng bahay, narinig ni Aling Gloria ang gulo at agad na lumabas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang inihahanda na para ito ang kanyang mahal na sasakyan. Hoy! Anong ginagawa niyo sa kotse ko? Hindi niyo ba ako kilala, ha? Sigaw niya ng may histerya. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay sa kani-kanilang mga bahay upang panoorin ang dramang nagaganap sa harap ng marangyang mansyon. Ang panoorin ay isang bangungot para kay Aling Gloria na laging inaalagaan ang kanyang imahe bilang isang socialite. Sumusunod lang po kami sa utos ng legal na may-ari, ma'am. Sagot ng empleyado, hindi natinag sa galit ni Aling Gloria. Walang nagawa sina Marco at Aling Gloria kundi ang manood ng tulala habang ang dalawang luxury cars na kanilang simbolo ng pagmamalaki ay ikinakarga at dinadala palayo. Ngayon, sila ay stranded sa kanilang palasyo nang wala ang kanilang mga gintong karwahe. Ang kahihiyan. Sa harap ng 12-dosenang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng pera mismo. Hindi lang ang luho ang kinuha ni Valentina sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang dangal at ang maskarang panlipunan na matagal na nilang suot. Para kay Marco, ang pagkawala ng kotse ay isang malaking dagok, ngunit ang pinakanakamamatay na suntok ay nagmula sa isang hindi inaasahang lugar, si Adriana. 2 araw na lang ay kaarawan na ni Adriana at si Marco ay nasa pinakamalalang sitwasyon ng kanyang buhay, walang pera, walang kotse, walang kapangyarihan. Sa desperasyon, ibinenta niya ang nag-iisang luxury watch na natitira sa kanya, isang regalong ibinigay ni Valentina noong isang anibersaryo. Gamit ang pera, bumili siya ng isang disenteng bag na gawa sa Pilipinas, ngunit malayo sa standard ng Maison Elysienne na hinihingi ni Adriana. Dumating siya sa apartment ni Adriana na may dalang regalo at isang bouquet ng bulaklak. Ang mukha ni Adriana na noong unay nakangiti ay sumimangot nang makita ang laman ng kahon. Ano to? Tanong niya sa isang malamig na tono. Regalo para sa'yo. Happy birthday, babe. Kinakabahang sagot ni Marco. Suminghal si Adriana. Regalo? Tinatawag mo tong regalo? Mas mahal pa ang pampalengke kong bag dito. Adriana, please, intindihin mo. Dumaan ako sa isang mahirap na sitwasyon. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Putol ni Adriana. Sumabog na ang galit. Inihagis niya ang kahon ng bag kay Marco. Sawa na ako sa mga palusot mo. Isa kang talunan. Isang hangal na prinsipe na walang-wala. Akala mo ba mananatili ako sa iyo ngayong naging pulubi ka na? Isa ka lang parasito na nabubuhay sa asawa mo, Marco. At ngayong pinutulan ka na ng asawa mo. Wala ka ng silbi. Bawat salita ni Adriana ay isang punyal na tumutusok ng diretsyo sa puso ng wasak ng ego ni Marco. Nakahanap na ako ng kapalit mo. Pagpapatuloy ni Adriana na may malupit na ngiti. Isang totoong lalaki, hindi isang mama's boy na tulad mo. Sakto sa sandaling iyon, isang busina ng isang luxury car ang tumunog mula sa ibaba. Kinuha ni Adriana ang kanyang bag, isang tunay na Maison Elysienne. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Marco na may paos na boses. Mula kay Mr. Ibanez. Dadalhin niya ako sa Paris next week para i-celebrate ang birthday ko. Walang pakialam na sagot ni Adriana. Nilagpasan niya si Marco, sinadyang banggain ang kanyang balikat at binuksan ang pinto. At isa pa, due na bukas ang upa ng apartment na to. Congrats sa pagiging homeless. Isinara ni Adriana ang pinto sa mukha ni Marco. Sa bintana, nakita ni Marco si Adriana na bumaba at sumakay sa isang Bentley na minamaneho ng isang matanda at mayaman na lalaki. Umalis silang tumatawa. Iniwan si Marco na nag-iisa sa tahimik na pasilyo ng apartment wasak at ganap na nag-iisa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Matapos iwanan ni Adriana, bumalik si Marco sa bahay ng pagiray-giray. Natagpuan niya ang kanyang ina na nakaupo sa madilim na sala. Pinutulan sila ng kuryente. Hindi nila nabayaran ang bill o mas tamang sabihin, hindi nila kayang bayaran. Tanging isang emergency light ang mahinang kumikinang. Inilalantad ang alikabok
na nagsisimulang maipon sa mga mamahaling muebles. Umupo sila sa isang malungkot na katahimikan, dalawang maharlikang pinalayas sa kanilang trono. Biglang bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Valentina. Ang kanyang silweta ay malinaw na nakikita laban sa liwanag sa labas. Hindi siya nagsindi ng kandila o ilaw. Tumayo lamang siya sa may pintuan, tinitingnan ang dalawang figura na nakayukyok sa dilim. Nandito ako para bigyan kayo ng isang huling alok, sabi ni Valentina. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Inangat ni na Marco at Aling Gloria ang kanilang mga ulo. Mayroon kayong dalawang pagpipilian, pagpapatuloy ni Valentina. Una, maaari kayong umalis dito ngayong gabi. Pwede ninyong dalhin ang inyong mga damit pero iwanan ang lahat ng iba pa. Hindi ako magsasampa ng kaso laban sa inyo para sa anumang bagay at malaya kayong pumunta kahit saan. Umalis ng walang pera, walang destinasyon, walang tirahan. Ang pagpipiliang iyon ay katumbas ng pagiging palaboy. Ang pangalawang pagpipilian, inilahad ni Valentina ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay isang simpleng susi. Nag-arkila ako ng isang maliit na apartment para sa inyo. Bayad na ang 3 buwang upa. Sa loob ay may mga pangunahing kasangkapan at kaunting pera sa mesa para makakain kayo sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos noon, kailangan ninyong humanap ng paraan para mabuhay sa sarili ninyo. Tiningnan ni Aling Gloria ang susi na may pangingilabot. Isang maliit na apartment pagkatapos ng dekada ng marangyang pamumuhay. Ito ay isang hindi mailarawang kahihiyan, ngunit nakita ito ni Marco mula sa ibang pananaw. Matapos ipahiya ni Adriana at iwanang walang 1 sentimo, ang alok ni Valentina ay parang isang salbabida sa gitna ng karagatan. Ito ay isang kahihiyan, oo, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para mabuhay. Sa mabigat na kamay, nilagpasan ang kanyang ina na tulala pa rin sa gulat. Lumakad si Marco patungo kay Valentina. Hindi niya magawang tingnan ang kanyang asawa sa mata. Yumuko lamang siya at kinuha ang maliit na susi mula sa palad ni Valentina. Pakiramdam niya ay mas mabigat pa ito kaysa sa isang gintong bara. Ito ang susi sa kanilang bago at miserableng buhay at ang simbolo ng kanilang absolutong pagsuko. Noong gabing iyon, dala lamang ang 2 maleta ng damit. Iniwan ni na Marco at Aling Gloria ang kanilang palasyo sakay ng isang taxi. Dumating sila sa isang masikip na eskinita sa labas ng lungsod. Ang apartment ay eksakto tulad ng kanilang inaasahan, maliit na may pintura sa dingding na nagsisimula ng matuklap at isang solong bumbilya na mahinang kumikinang sa pasukan. Nang buksan ni Marco ang pinto, isang amoy ng alimuom at kulob ang sumalubong sa kanila. Ito ang kanilang mapait na katotohanan. Mula sa gintong trono, nahulog sila sa pinakamalalim na bangin. Ang buhay sa masikip na apartment ay isang impyerno sa lupa para kay Aling Gloria. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting kinakain bawat araw ng init mula sa yero na bubong, ng ingay ng mga kapitbahay sa manipis na dingding at ng mapait na katotohanan na kailangan niyang magdalawang isip bago kumain. Ang perang iniwan ni Valentina ay naubos sa isang iglap. Ngayon, nabubuhay sila sa maliit at hindi regular na sahod ni Marco. Ang kayabangan ay hindi na isang luho na kaya niyang tustusan. Ang huling dagok sa kanyang pagkatao ay dumating nang, sa desperasyon, sinubukan niyang kontakin ang isa sa kanyang mga socialite na kaibigan na laging pumupuri sa kanya. Gamit ang huling load sa kanyang telepono, tumawag siya at sa isang nagsusumamong boses ay sinubukang mangutang. Ang sagot ay malamig at nakakahiya. Gloria, I'm sorry. Sabi ng asawa ko, huwag daw kaming makisalamuha sa mga taong may masamang reputasyon. Besides, magbabakasyon kami sa Switzerland at kailangan namin ng maraming pera. Naputol ang tawag. Sa sandaling iyon, bumagsak si Aling Gloria. Napagtanto niya na ang katayuan sa lipunan na labis niyang pinahalagahan ay kasing nipis ng papel. Kung wala ang pera at luho na sumusuporta sa kanya, wala siyang halaga sa kanilang mga mata, isa lamang siyang kahiyahiyang tsismis. Tinitipon ang natitirang lakas at dangal, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip sa buong buhay niya. Sumakay siya ng isang mainit
at siksikang pampublikong bus at nagpunta sa Vertice Tower. Mukha siyang maliit at nawawala sa marangyang lobby. Ang kanyang damit, na dati mahal, ay ngayon ay mukhang mura at luma. Nakita siya ng assistant ni Valentina, si Miss Torres, sa lobby na may awa sa tingin. Dinala siya nito hindi sa opisina ng CEO, kundi sa isang maliit at simpleng meeting room. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Valentina. Hindi siya nakasuot ng power suit, kundi isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang anumang ekspresyon ng tagumpay. Hindi na napigilan ni Aling Gloria. Lumuhod siya sa sahig at humagulgol. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na ang mga mapanlinlang na luha ng isang drama queen. Ito ay ang mga hikbi ng isang matandang babae na nawalan na ng lahat. Sorry, Valentina. Sorry. Hikbi niya sa pagitan ng mga luha. Nagkamali ako. Naging mayabang ako. Naging malupit ako sa iyo. Nainggit ako sa iyo. Nainggit ako na makita kung gaano kakahusay habang ang anak ko ay walang kayang gawin, kaya isinisi ko sa iyo ang lahat. Inamin niya ang lahat ang kanyang inggit sa tagumpay ni Valentina na lihim niyang alam ang kanyang kayabangan na ginamit niya para itago ang kahihiyan na ang kanyang anak ay isang palamunin at maging ang kanyang nakamamatay na pagkakamali na suportahan ang pakikiapid ni Marco para magkaroon ng isang manugang na kaya niyang kontrolin. Parang awa mo na, Valentina. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang luho. Hindi ko lang kayang mabuhay ng ganito. Ako na lang ang parusahan mo, pero wag mo sanang pahirapan ng husto si Marco. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa masama kong pagpapalaki. Tahimik na pinakinggan ni Valentina ang buong kumpisal. Hindi niya ito tinulungang tumayo. Hinayaan niyang ibuhos ng kanyang biyenan ang lahat ng lason ng pagsisisi mula sa kanyang puso. Nang humupa ang mga hikbi, sa wakas ay nagsalita si Valentina. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Tumayo po kayo, ma. Ang pagluhod sa sahig ay walang babaguhin. Ang pagsisisi ay walang ibig sabihin kung walang pagbabago. Ang parusang ito ay hindi para pahirapan kayo, kundi para turuan kayo. Ano pong leksyon ang natutunan ninyo ngayon? Tiningnan siya ni Aling Gloria na may basang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Valentina hindi bilang isang manugang o isang makinang gumagawa ng pera, kundi bilang isang babaeng mas matalino at mas malakas kaysa sa kanya. Habang nilulunok ng kanyang ina ang mapait na gamot ng pagsisisi, si Marco naman ay lumulunok ng alikabok at pawis sa bodega ng isang malaking kumpanya ng logistics sa labas ng lungsod. Matapos tanggihan sa 12-dosenang mga opisina dahil sa walang karanasan sa trabaho, ang tanging trabahong nakuha niya ay bilang isang bodegero. Ang unang araw ay isang impyerno. Ang kanyang katawan, na sanay sa lambot ng sofa at lamig ng aircon, ay kailangang magbuhat ng mabibigat na kahon sa ilalim ng init ng bubong ng bodega. Sumisigaw sa sakit ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang malalambot na palad ay nagasgas at nagkapaltos sa unang oras. Ang kanyang foreman ay isang magaspang na tao na minumura siya kapag masyado siyang mabagal. Nanananghalian siya kasama ang ibang mga manggagawa, nakaupo sa isang karton, kumakain mula sa isang baunan na may simpleng ulam. Narinig niyang nagrereklamo sila tungkol sa hulog sa motor at sa tuition ng kanilang mga anak, mga totoong problema na napakabanyaga sa kanyang pandinig. Dito, walang pakialam kung ano ang kanyang apelyido o kung anong kotse ang minamaneho niya noon. Dito, ang kanyang halaga ay sinusukat lamang sa kung gaano karaming kahon ang kaya niyang ilipat. Gabi-gabi, umuuwi siya sa apartment na wasak ang katawan. Nakakatulog siya agad pagdating, walang oras para mag-isip ng labis. Dahan-dahan ngunit tiyak, sinimulan siyang baguhin ng mabigat na trabaho. Ang kanyang kayabangan at katamaran ay kinain ng sobrang pagod. Sa unang Sabado, natanggap niya ang kanyang sahod ilang luma at gusot na pera sa isang brown envelope. Ang halaga ay hindi sapat para manlibre ng isang round ng inumin sa coffee shop na dati niyang pinupuntahan kasama si Adriana. Ngunit habang tinitingnan niya ang perang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang sumibol sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan kailanman. Ito ay pagmamalaki. Ang perang ito ay sa kanya. Hindi ito regalo, hindi allowance, hindi resulta ng pakikitira. Ito ay bunga ng sarili niyang pawis. Noong gabing iyon,
Sa unang pagkakataon, ibinigay niya ang buong sahod sa kanyang ina. Ma, heto ang pambili ng pagkain para sa isang linggo. Maikli niyang sabi at pumasok sa kanyang silid para ihiga ang nananakit na katawan. Tiningnan ni Aling Gloria ang pera sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay ang likod ng kanyang anak na ngayon ay mas matipuno na. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang anak, ang kanyang hangal na prinsipe ay sa wakas nagsisimula ng matutong maging isang lalaki. Isang buwan pagkatapos ng madamdaming pagtatagpo kay Aling Gloria, nagpasya si Valentina na oras na para isara ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Hindi niya tinagpo si Marco sa isang opisina o sa kanilang bahay. Pumunta siya sa maliit na karinderya kung saan nanananghalian ang mga bodegero. Nakaupo si Marco mag-isa sa isang sulok, kumakain ng may gana. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Ang kanyang balat ay mas maitim, ang kanyang katawan ay mas maskulado, at ang kanyang tingin ay hindi nahungkag, kundi puno ng konsentrasyon ng isang manggagawa. Hindi siya nagulat nang makitang dumating si Valentina at umupo sa tapat niya. Si Valentina, na taliwas sa kapaligiran, ay nakasuot ng kaswal ngunit eleganteng damit, ngunit wala na ang malamig at nakakatakot na aura. Ang kanyang mukha ay mukhang mas kalmado, mas payapa. "Kamusta ka, Marco?" Bati ni Valentina. Sinsero ang boses. "Okay lang ako." Maikli at awkward na sagot ni Marco. "Anong ginagawa mo dito?" Diretso sa punto si Valentina. Inilagay niya ang isang makapal na folder sa mesa sa pagitan ng kanilang mga plato. "Ang mga papeles, Marco, basahin mo, at kung sang-ayon ka, pirmahan mo." Alam na ni Marco kung ano iyon ang mga papeles ng diborsyo. Binuksan niya ito at mabilis na binasa. Walang hinihingi si Valentina. Ang hatian ng ari-arian ay nagsasaad lamang na lahat ng asset na nasa pangalan ni Valentina ay mananatiling sa kanya at si Marco ay hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo, isang katotohanang tinanggap na niya. Walang mabigat o nakakahiyang mga sugnay. Lahat ay malinis at propesyonal. "Hindi ko na pahihirapan to," sabi ni Marco na may paos na boses. Hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. "Pipirmahan ko." "Salamat," sagot ni Valentina. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang ingay ng karinderya ang pumuno sa pagitan nila. "Valentina," tawag ni Marco, sa wakas ay naglakas loob na tumingin sa mata ng babaeng dating kanyang asawa. "Sorry sa lahat. Alam kong huli na at hindi ko inaasahan ang pagpapatawad mo. Gusto ko lang malaman mo." "Totoo, nagsisisi ako." Tiningnan siya ni Valentina at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang totoong Marco. Hindi ang hangal na prinsipe, hindi ang taksil na asawa, kundi isang lalaki lamang na nagkamali ng malaki at ngayon ay hinaharap ang mga kahihinatnan. "Pinatawad na kita, Marco," mahinang sabi ni Valentina. "At pinatawad ko na rin ang sarili ko sa pagpapabaya ko sa kanya sa loob ng matagal na panahon. Ngayon, pareho na tayong pwedeng magsimula ng bagong buhay." Pinirmahan ni Marco ang mga papeles gamit ang isang ballpen na ipinahiram ni Valentina. Nang ibalik niya ang folder, pakiramdam niya ay isang mabigat na pasanin ang natanggal sa kanyang mga balikat. Ito ay isang malungkot na pagtatapos, ngunit isa ring ginhawa. Ang kanilang kasal, na puno ng pagkukunwari, ay opisyal na nagtapos sa isang simpleng karinderya, sa isang mesa kung saan nakapatong ang isang plato ng pagkain at ang mga butil ng pawis mula sa trabaho. Lumipas ang mga buwan at ang buhay ni Marco at Aling Gloria ay nakahanap ng isang bago at mahirap na ritmo. Matapos ang 3 buwang kontrata na pinondohan ni Valentina, kailangan na nilang bayaran ang upa sa sarili nila. Kinailangan nilang lumipat sa isang mas maliit at mas malayong apartment. Si Aling Gloria, na walang anumang propesyonal na kasanayan, ay nagsimulang tumanggap ng mga order ng homemade cookies mula sa kanilang mga kapitbahay. Ang kanyang husay sa pagbe-bake, na dati para lamang sa pagyayabang, ay ngayon na ang kanyang tanging paraan para mabuhay. Araw-araw, natutunan niyang tumawad ng presyo ng mga gulay sa palengke at magkalkula ng bawat sentimo. Hindi na siya nagrereklamo. Ang kanyang tumatandang mukha ay may marka ng pagod, ngunit pati na rin ng isang bagong katatagan
Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Marco sa bodega. Mababa ang sahod, ngunit siya ay isang masipag na manggagawa. Hindi na siya nangangarap ng mga sports car o luxury watches. Ang kanyang mga pangarap ngayon ay mas simple, mabayaran ang upa sa tamang oras at siguraduhing may pera ang kanyang ina para sa mga sangkap ng kanyang cookies. Ang relasyon ng mag-ina ay ganap na nagbago. Dati, sila ay magkasosyo sa katamaran at kayabangan. Ngayon, sila ay isang team na lumalaban para mabuhay. Minsan, kapag umuuwi si Marco mula sa trabaho at natatagpuan ang kanyang ina na nakatulog sa pagod sa harap ng oven, kinukumutan niya ito isang maliit na kilos ng pag-aalaga na hindi niya kailanman naisip noon. Nawala sa kanila ang lahat yaman, katayuan, mga kaibigan at pamilya. Ito ay isang napakamahal na aral sa buhay. Hindi sila masaya, ngunit hindi na sila nabubuhay sa isang kasinungalingan. Sa kahirapan at mabigat na trabaho, dahan-dahan nilang pinupulot ang mga piraso ng dignidad na kanilang nawala. Hindi sila binigyan ni Valentina ng isda, ni hindi man lang sila binigyan ng pamingwit. Itinapon niya lamang sila sa dagat at pinilit na matutong lumangoy. At nakakagulat, nagawa nila. Isang taon ang lumipas, nakatayo si Valentina sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina sa Singapore. Ang Vertis Dynamics ay nakamit ang isang malawakang pagpapalawak sa merkado ng Timog Silangang Asya. Ang kontratang kapipirma lang niya ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, hindi isang malamig at mapanuring ngiti tulad ng dati, kundi isang ngiting may halong tunay na kasiyahan at kapayapaan. Pagkatapos ng diborsyo, paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng balita tungkol kina Marco at Aling Gloria sa pamamagitan ni Miss Torres na sinusubaybayan sila mula sa malayo ayon sa kanyang mga tagubilin. Nang malaman niyang kaya na nilang mabuhay sa sarili nila, tuluyan nang binitawan ni Valentina ang nakaraan. Hindi na siya nabubuhay sa ilalim ng anino ng paghihiganti. Ang kanyang enerhiya ngayon ay ganap na nakatuon sa pagtatayo ng kanyang kaharian at, higit sa lahat, sa pagtatayo ng kanyang sariling kaligayahan. Nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras para sa sarili. Natuto siyang magpinta, naglakbay mag-isa, nakahanap ng mga bagong at tapat na kaibigan. Tumunog ang kanyang telepono, isang video call mula sa kanyang kaibigang si Clara. Congrats, Presidenta. Grabe, nakita ko sa news yung tungkol sa contract. Sigaw ni Clara mula sa kabilang screen. Tumawa si Valentina. Salamat, Clara. Lahat to dahil sa suporta mo. So, kailan ka babalik? Kailangan nating mag-celebrate, no? Soon, sagot ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa maningning na skyline ng lungsod sa ibaba niya. Pagkatapos ng tawag na natili si Valentina doon, nakatingin sa walang katapusang mga ilaw ng lungsod. Dati, pakiramdam niya ang kanyang yaman ay isang gintong hawla na itinayo niya para ikulong ang sarili sa isang pagpapanggap. Kusang loob siyang naging isang maliit at hindi nakikitang ibon para protektahan ang ego ng iba. Ngayon, napagtanto niya na ang hawla na iyon ay hindi kailanman umiral. Laging bukas ang pinto, natatakot lang siyang lumipad. Ang kataksilan na iyon, ang sakit na iyon, ay ang bagyo na sumira sa kanyang hawla at ang kanyang paghihiganti ay ang paraan niya para matutunang gamitin ang kanyang mga pakpak. Ngayon, hindi na niya kailangan ng hawla, hindi na niya kailangang diliman ang kanyang liwanag para sa sinuman. Siya, si Valentina Reyes, hindi asawa ng kung sino, hindi manugang ng kung sino. Siya ang reyna ng sarili niyang tadhana.